So it's you. Nakangising tinignan ni Catherine si Yves na nakaupo sa mahabang sofa kasama ang kanyang mga magulang. Kalmadong naglakad ang dalaga papunta sa living room at nakita niya agad ang kanyang ina na si Catalina. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa edad niya, ikakasal na siya. Ngunit, mas nag-e-enjoy siyang malaman na si Yves yun. Catherine. Tawag ni Catalina. Si Yves. Siya ang gusto namin para sa'yo. Ngumiti si Catherine. I know, Mom. Lagi naman ikaw masusunod. Bumuntong hininga si Catalina. This is our tradition, anak. I'm really sorry for making this difficult for you. No, Mommy. Tinignan ni Catherine ang kanyang ina. I want this too, but this time, I know someone who can tame me and that's him. Tinignan ng dalaga ang binata na kalmadong nakatingin sa kanya. Hindi niya akalain na magkikita silang muli ng dating nobyo o ang kilala niya bilang first love. Maraming taon na ang lumipas at hindi pa rin nagbabago ang itsura ng binata. Gwapo pa rin at malakas ang dating. Ngunit higit na nagustuhan ni Catherine ang bad boy look ng binata. Nasabi na rin namin sa kanya magiging setup yung dalawa. You will live under the same roof so you can know each other better. Sabi ni Catalina. Besides, may negosyo si Yves na malapit lang din sa bahay na titirahan nyo. Yes, ma'am. Sabi naman ni Yves. Ngumiti si Catalina. I will leave you here. Tinignan nito ang anak na nakatingin sa kanya. Ikaw nang bahala sa kanya. Ngumiti si Catherine. Yes, Mom. Naiwan silang dalawa ng lalaki, kaya umupo si Catherine at pinagkrus ang hita niya habang nakatingin kay Yves. Ang kaninang ngisi ng dalaga ay napalitan ng kaseryosohan sa mga mata nito. Are you sure about this? Baka napipilitan ka lang dahil kilala ang pamilya namin. Sabi ni Catherine. To tell you frankly, I need your surname in my company. Kagaya na sabi mo, kilala ang pamilya mo. Kaya gagamitin ko ang pagkakataon na yun to expand my business. Ngumisi naman si Yves at pinatong ang magkabilang siko sa mga hita. Natigilan si Catherine at aaminin niyang umasa siya sa sagot nito. Well, I can help you with that. We can pretend that everything is fine, sweet, and cheesy. Natawa si Yves. You're expecting me to do that? Nangunot ang noo ni Catherine at napaayos na upo. This is an arranged marriage, Yves. Anong gusto mo gawin nating dalawa? You hate me, and I hate you. So it's not a big deal to pretend. Napailing si Yves at napatingin sa dalaga. Same Catherine. The flirty yet unserious. Hindi alam ng binata kung matatagalan pa ba niya ang kakulitan ng dalaga ngayon na mag-asawa na silang dalawa. Huminga ng malalim si Yves at tinignan na mag-asawang Valentino na napatingin sa kanilang dalawa. So, kumusta? Tanong ni Catalina. It's quite fine, Mrs. Valentino. I'm sure Catherine will be a good girl. Nakangiting saad ni Yves at binalingan ang mukha ng dalaga. Natawa si Catalina. She is. Nang mapag-usapan ng kanilang kasal, hindi na nakasagot pa si Catherine dahil bukod sa ayaw niyang makisalamuha, gusto niya na lang mag-isip kung paano niya babalikan ang dating nobyo. Kung may pag-asa pa nga ba siya na magkakabalikan silang dalawa dahil ilang taon nang nakalipas. Catherine. Tawag ni Catalina. Nilingon ng dalaga ang ina. Mommy. Ngumiti si Catalina at hinaplos ang buhok ng anak. Ang pagbabago ba sa buhay mo magiging maayos para sa'yo? Tumango ang dalaga. Opo, nasabi ko na po sa inyo na kahit anong mangyari, lahat ng gusto mo gagawin ko. But, are you happy? Tanong ni Catalina.
Natigilan si Catherine at naalala ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Ang mga training na akala niya ay madali, ang mga sugat na pilit nagpapagaling, ang paghilom ng sugat sa nakaraan, at ang heartbreak na hindi niya inaasahan. Lahat ng iyon, kinaya niya na mag-isa dahil gusto niyang maging si Catalina. Gusto niyang maging masaya ang kanyang mga magulang, kaya nga lang, masaya nga ba talaga siya? I'm happy, Mom. Kapag masaya ka, masaya din ako. Marahang niyakap ni Catherine ang kanyang ina. Huwag ka na po mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko ang arranged marriage na to. Napangiti si Catalina at napatingin sa kwartong nagbukas at nakita ang kanyang asawa na nakatingin sa kanilang dalawa. Lumapit si Tobias at agad na hinawakan ang likod ng asawa at ng anak. Natawa si Catherine at yumakap sa kanyang daddy. Why are you getting emotional? Hindi naman ako aalis. Natatawang sabi ni Catherine sa mga ito. Kasi ang daddy mo, mamimiss ka raw niya. Nakangising pang-aasar ni Catalina. Umirap si Tobias at hinaplos ang buhok ng anak. Ang kapatid mo, pauwi na galing France. Bukas nandito siya tapos ikaw naman tong aalis. Malapit lang po ang bahay namin ni Yves. Kayo po ang nagregalo sa amin nun for sure. Maraming security doon. Nakangiting sabi ni Catherine. Napailing si Tobias. Kapag nalaman kong umiyak ka sa bahay na yun, babawiin kita agad. Natawa si Catherine at napangiti na lang. At least, she's lucky with her parents. Naghanda si Catherine dahil sa isang malaking event ng kanilang pamilya. Ito rin ang unang event na pupuntahan nila ni Yves bilang mag-asawa. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda, natuloy din ang kasal at ang paglipat nila sa bagong tirahan. Are you ready? Tanong ni Yves habang suot nito ang maroon na tuxedo at puting polo long sleeve sa panloob. Ngumiti si Catherine at nagpakita ng dimple. Yes! Tumango si Yves at hindi niya maiwasang pagmasdan ng hubog ng katawan ni Catherine. Noon pa man, batak na ang asawa nito sa gym. Kahit noong hindi pa sila magkakilala, kaya hindi na nakapagtataka na napakaganda ng katawan ni Catherine. Why are you staring? Nagustuhan mo ba ang suot ko? Tanong nito at inayos ang buhok. Sakto lang. Tipid na sagot ni Yves. Ngumisi si Catherine at pinadaan ang daliri niya sa dibdib ng asawa na nagtatagis na ang panga sa kanya. You look good too, Yves. Umiwas ng tingin si Yves at agad na hinawakan ang pulso ng babae at saka sila lumabas ng bahay. Inalalayan niya si Catherine papasok sa kotse at mabilis nitong minaneho ang sasakyan papunta sa event. Tahimik silang dalawa. Kaya napabuntong hininga ang babae habang iniisip ang mga mangyayari, lalo na't iba ang kutob niya. Pero sana, nakahanda ang kanyang ina sa hindi inaasahan na aksidente. We're here, sabi ni Yves. Tumango si Catherine at sabay silang pumasok sa loob. Mas malapit ang table nila sa pinto kung saan may emergency exit. Yumakap sa kanyang bewang ang lalaki. Nang makita nila mga magulang, agad silang lumapit doon at yumakap din isa-isa sa mga ito. Niyakap din niya mga tito at tita, maliban sa lolo niya dahil nagpapahinga ito sa ibang bansa. Umupo agad si Catherine at agad pinagmasdan ang mga tao. Good evening, everyone. Ngumiti si Catalina. This is a very significant occasion for our family. Because my daughter Catherine is now married to Mr. Yves Villacorta, the best chef in the Philippines. Nagpalakpakan ng lahat at agad na tumayo ang mag-asawa para pumunta sa unahan. Ngunit bago pa man makalakad si Catherine, napansin niya ang lihim na pumasok sa kabilang pinto sa itaas. Ngumisi siya at agad na tinignan ng kanyang tito Richard na napatingin sa kanya at tila nag-uusap ang kanilang mga mata.
Tumayo ang ibang Francisco para salubungin ang kanilang bisita mula sa itaas. "What is it, darling?" tanong ni Catalina habang pinagmamasdan nila si Yves na nagsasalita sa unahan. Ngumiti si Catherine. "Outsiders." Tumango si Catalina at tinignan ng asawa na naglalakad papunta sa exit. Nang matapos sa pagsasalita ang asawa ni Catherine, hinawakan niya ito sa kamay at agad na ngumiti sa maraming tao. "I'm so happy that I finally married the best chef in the Philippines. You know, this is my dream." Tinignan niya si Yves na nagtatakang napatingin sa kanya. "And I hope we can create happy memories together." Nagpalakpakan ulit ang mga tao at agad na bumaba si Catherine at mabilis na nakita na nakaupo na ang mga Francisco maliban sa kanyang daddy, nakausap ang ilan sa mga security. Huminga siya ng malalim at ayaw na ayaw ng kanyang pamilya ay ang magkakaroon ng outsiders sa kanilang event. Ayaw rin ni Catherine na magulo ang importanteng event sa kanyang buhay, lalo na't kasama niya si Yves. "What's happening?" tanong ni Yves. Napansin niya ang pagiging alerto ng mga Francisco. "Nothing. May mga hindi lang inaasahang bisita," saad ni Catherine. "And they need to be welcomed by my parents, just so you know." "Na kailangan lumabas lahat ng Francisco?" tanong ni Yves. Tinignan ni Catherine ang pinsan niyang si Bobby na tumango sa kanya. Binalik niya rin ang tingin kay Yves na nakakunot pa rin ang noo, dahilan para matawa siya. "You don't have to worry too much, Yves. May mga hindi lang talaga inaasahan na bisita na kailangang i-welcome. Besides, ang event na to ay para sa ating dalawa, so might as well enjoy it." "Yung sinabi mo kanina, did you mean it?" tanong ni Yves. "Yes." Kalmadong saad ni Catherine. "Liar." Bulong ng lalaki habang nakatingin sa mga mata ng asawa. Bumuntong hininga si Catherine. Alam niya na malaki ang galit sa kanya ni Yves dahil sa nakaraan nilang dalawa. Nilayuan niya ang lalaki dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya at ang paglayo niya kay Yves ay nagdala sa pangarap nito upang maging chef. Kaya naiintindihan ni Catherine kung bakit galit ito sa kanya. Ngunit bakit pumayag si Yves na masakal sa isang arranged marriage? "Are you still mad at me?" tanong ni Catherine. Nag-aalala ang mga mata niya na nakatingin kay Yves. "Yes, galit na galit pa rin ako hanggang ngayon, Catherine." Napalunok siya at humigpit ang hawak sa kanyang dress. "But, why did you agree to this?" Ngumiti si Yves. "Kagaya ng sinabi ko, malaki ang may tutulong ng pamilya mo sa pangarap ko. That is why I agreed to this." Mariing tinignan ni Catherine ang asawa na nakangiti sa kanya. At hindi niya alam bakit tila may tumama na punyal sa kanyang puso, dahilan para manikip ang kanyang dibdib. Marahan siyang tumango at agad na umiwas ng tingin. "Right. Ba't pa ba ako nagtanong?" Natawa siya sa kanyang sarili. "Ine-expect mo bang sasabihin ko mahal pa rin kita kaya ako pumayag?" Natatawang sabi ni Yves. Sarkastika ang tingin nito sa asawa. "We're strangers to each other, Yves. Stop assuming." Natawa si Catherine kahit alam niyang pilit lang yon. Ngumisi si Yves. "Pinakikisamahan lang natin ang isa't isa. Dahil yun ang gusto ng mga magulang mo. Huwag kang umasa, masasaktan ka lang." Umiwas ng tingin si Catherine at mas lalo lang niyang gustong basagin ang basong nasa harapan niya. Alam niya na siya ang nang-iwan. Ngunit ginawa niya yun para sa pangarap ni Yves at sa ibang bagay. Napailing na lang siya at tinignan ng kararating lang na si Catalina kasama ang asawa nito. "Sumabay na kayo sa amin pa uwi. Magko-convoy tayo." Tinignan nito ang anak. "Yes, Mom. Sure." Kalmadong sabi ni Catherine at uminom ng wine. Pumasok si Catherine sa loob ng restaurant na pagmamay-ari ni Yves.
Suot niya ang baby blue na sexy dress, ay naglakad siya para umupo sa gilid. Tinignan niya ang mga tao na nakatingin sa kanya, kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang salamin at tumawag ng waiter. "Hi, is Mr. Villacorta here?" Nakangiting tanong ni Catherine. "Abala po si chef ngayon pero kung may order." "I'm his wife." Ngumiti si Catherine at napaawang naman ang labi ng binata. "Pakisabi na lang nandito ako." Opo, sige po ma'am." Nataranta pa ang waiter at agad na umalis. Ilang minuto lang, naghintay si Catherine ay lumabas si Yves. He's wearing his chef uniform, which is slightly disheveled, which make him look pretty as well as his haircut. Ngumiti agad si Catherine nang makita ang kanyang asawa. "Hi!" Ngumiti ang babae. "What are you doing here?" Tanong ni Yves at bahagyang napatingin sa damit nito na masyadong kita ang tuktok ng dibdib. "Ano pa ba? Di kakain ako?" Natatawang sabi ni Catherine. "Hindi mo man lang ba sasabihin sa kanila na asawa mo ako? Mukhang gulat silang lahat nung sinabi ko eh." "Di naman nila kailangan malaman. Ihahanda ko ng pagkain mo." Malamig na sabi ni Yves at agad na umalis. Naiwan na nakatulala si Catherine at nakaramdam ng kakaibang pagkapahiya. Napalunok siya at agad na hinintay ang pagkain. Ngunit wala na siyang gana na kumain pa. "Here." Nilapag ni Yves ang pagkain pagkatapos ng ilang minuto. "Bakit dalawa?" Tanong ni Catherine. "Sabay na tayong kumain." Sabi ni Yves at agad na umupo sa tapat ng asawa. Napakurap si Catherine at napalunok dahil doon. Noon pa man, ayaw na niyang mag-isa siyang kumakain at laging ginagawa ni Yves ay ang samahan siya. Ngayon, ginagawa pa rin ito ang maliit na bagay para sa kanya, kaya hindi maiwasan ni Catherine na mapangiti. Tumikim si Catherine at tinignan ng lalaki. "Gusto ko sana na makausap ka tungkol sa setup nating dalawa. I want us to feel more comfortable with each other." "Hindi ka pa ba komportable sa lagay na to, Catherine?" Tanong ni Yves at nag-angat ng tingin sa kanya. "I know you hate me. But we're married. Gusto ko maging maayos tayo. I want us..." "We're married in papers, Catherine." Paglilinaw ni Yves at tinignan ng reaksyon ng babae. "Maayos naman tayong dalawa, kaya sa tingin ko, wala naman na tayong kailangan pabaguhin sa isa't isa. Kung ano pa ikitungo mo sa akin at ako sa'yo, mananatiling ganun yun hanggang dulo." Nagtagis ang panga ni Catherine at mahigpit ang hawak sa kanyang tinidor. Hindi niya alam na ganito siya pahihirapan ng lalaki. Huminga siya ng malalim dahil gusto lang naman niya na maging maayos silang dalawa at magkabalikan sa paraan na komportable sila sa isa't isa. Tinignan ni Yves ang asawa. Alam niyang nagiging masyado na siya kay Catherine. Ngunit hindi lang niya maiwasan na magalit. Ngunit ito naman ang gusto niya. At dumating pa sa punto na nakipag-negotiate siya sa mga magulang nito. "Fine." Galit na sabi ni Catherine at nilapag ang kutsara at tinidor. "Ba't pa nga ba ako nag-i-expect na kakausapin mo ako ng maayos? Kung ayaw mo makapag-cooperate, edi wag. Di naman kita pinipilit. Gusto ko lang naman maging maayos tayo. Lalo na't magkasama tayo sa iisang bubong. Gusto ko lang na bumawi." Sumandal si Yves at ngumisi. "Bumawi? San? Sa pag-iwan mo sa akin nun? Pakonsuelo mo ba to, Catherine? Sa paanong paraan mo ba gustong bumawi?" Pinakatitigan ng lalaki ang hubog ng katawan ng asawa bago nag-angat ng tingin sa namumulang si Catherine. Nagtaas ng kilay si Catherine at siya naman ngayon ang umisi. "Do you want me to make love with you and cuddle after? Yan ba ang expected mong gagawin ko to lessen your attitude, ha? What if yes?" Pang-aasar ni Yves at mula sa ilalim ng upuan, pinaraan ni Yves ang paa niya sa paa ng asawa, pataas sa pagitan ng hita nito. "Would you give me that? Sabi mo, kasal na tayong dalawa.
Is this your way of saying, we should get our honeymoon? Napalunok si Catherine sa kakaibang pakiramdam. Paa pa lang yon. Paano pa kaya kung mismong daliri na ni Yves ang humaplos sa kanya? Napailing siya at agad tinignan ng lalaki na natawa sa reaksyon niya. You wish! Singhal ni Catherine at agad kinuha ang kanyang bag. Saan ka pupunta? Di ba tayo tapos mag-usap? Nakangising tanong ni Yves. Did it wet you? Nanlaki ang mga mata ni Catherine at tapatingin sa mga tao na abala sa pagkain. Nakahinga lang siya na maluwag nang hindi naririnig ng mga ito ang pinag-uusapan nila. It's not giving the feels, Yves. Ngumisi si Catherine at nagtagis ang panga ng lalaki. Maybe kapag hindi ka humaplos yan sa akin, baka maramdaman ko pa yung sinasabi mo. Catherine. Nagbabanta ang boses ni Yves. Oh, ngayon ay inis ka. Natawa si Catherine. I should go. Late na ako makakauwi kaya wag mo na akong hintayin. Wait, hindi mo naman ako hinihintay kaya bukas na ako uuwi. Bye. Natawa si Catherine at agad na naglakad palabas. Kahit tinatawag siya ni Yves. Kung asaran lang pala ang labanan, mas magaling siya kesa sa kanyang asawa. Sumakay agad siya ng kotse at agad na patingin sa gilid nang may makita siyang lalaki na naninigarilyo at nakatingin sa kanyang sasakyan. Nangunot ang noo ni Catherine at agad pinaandar ang kanyang sasakyan papunta sa club. Trevor? Tawag ni Catherine sa kanyang kapatid. Where are you? Tinawagan ako ni Yves. Napupunta ka raw ng club. Tanong ni Trevor habang nagmamaneho ng kotse. Tumawa si Catherine. I was just joking, no? I prefer to read books. Kayong dalawa nga, huwag niyo akong gawing messenger na isa't isa. I need to see Denise. Bye. Singhal ni Trevor sa kanya. Bagong babae na naman? Huwag mong turuan si Yves ng ganyan, ha? Ako talagang babali sa ulo mo. Blah, blah, blah. Dami mong sinasabi. Hindi sana kayo magkabalikan. Singhal ni Trevor at agad binaba ang tawag. Napanguso si Catherine. Mag-break sana kayo ni Denise. Ilang araw ang nakalipas, patuloy pa rin sa away at bati sina Catherine at Yves. Walang araw na hindi sila nagkakasundo sa ibang bagay, ngunit alam ng babae na malapit na makuha ulit ang loob ni Yves. Konting pangaakit pa, ay alam yung bibigay na ang kanyang asawa. Masaya ka naman ba sa marriage mo? Tanong ni Nancy. Tumango si Catherine. Oo naman, no? I was with Yves. Maayos naman kaming dalawa ngunit hindi lang talaga may iwasan na magkaroon ng misunderstanding. Kung sa bagay, mula college kayo na magkasama. Kabisado niyo na rin na isa't isa. Nakangiting sabi ni Anika. Napangiti si Catherine nang maalala na matagal na silang magkakilala ni Yves, kung paano sila nagkaroon ng relasyon at kung paano sila umabot sa punto na kailangan niyang pakawalan ng lalaki dahil sa mga pangarap nila. Ayaw lang ni Catherine na maging miserable ang buhay nito kasama siya, lalo pat nagtitraining siya noon kasama ang kanyang ina at ipinagbabawal na magkaroon siya ng relasyon. She needs to hide Yves. Bagay na hindi alam ng kanyang ina na ang lalaking gusto nila para sa kanya ay ang dati niyang nobyo. Wait girls, kukuha ako ng orders natin. Nakangiting sabi ni Nancy. Straw na rin ah, dagdag ni Anika. Napatingin si Catherine sa labas ng coffee shop at nakita ang mga kalalakihan na pumasok sa mismong mall. At dahil sa lamin ang nakapalibot sa buong coffee shop, kitang-kita niya ang mga lumalabas at pasok sa mall at tinignan niya ang mga yon at nakitang nakatingin ito sa kanya. Kilala mo ba ang mga taong yan? Tanong ni Anika. No. Sagot ni Catherine at agad tinignan ang mga kalalakihan na nasa harap ng coffee shop. Tinignan niya naman ang kaibigan na naglakad papunta sa gawin nila. Sabay tingin sa mga lalaki na nakangisi. Oh my God, Nancy! Mabilis na naging pangyayari at natumba si Catherine dahil sa tama ng baril sa kanyang kaliwang braso.
Sabay silang natumba ng kaibigan na nanlalaki ang mga mata. Sunod-sunod ang narinig nilang pagsabog sa mall, dahilan para agad tumayo si Catherine at hinila ang mga kaibigan niya sa counter. "What is happening?" Natatarantang tanong ni Nancy. "You're bleeding." "Wala to. Anyway, are you okay?" Tanong ni Catherine sa kanyang kaibigan. Tumango naman ito. "I'm fine." Tinignan ni Catherine ang mga kalalakihan na nagtatawanan sa labas. Hindi niya alam kung paano sila makakaalis, ngunit mas delikado kung susugod siya. Huminga ng malalim si Catherine at nag-isip ng paraan. Hindi niya rin alam kung bakit nandito sa mall na pagmamay-ari nila ang mga taong to. "What should we do?" Tanong ni Anika. "We will stay here." Seryosong sabi ni Catherine. "Paano kung pumasok ang mga lalaking yan? Ang pagsabog?" Tanong ni Nancy na hindi na alam ang gagawin. "Kung sabay-sabay tayong lalabas, mapapahamak tayong lahat." Nagdadasal na lang si Catherine na sana dumating ang mga magulang niya. "Kaya mananatili tayo dito, akong bahala sa inyo." Mabilis na tumakbo si Yves papunta sa loob ng mall. Hawak niya ang baril at panayang lingon sa paligid at sa bawat store. Masyadong biglaan ang pangyayari. At nag-aalala si Yves na baka may mangyaring masama sa kanyang asawa at hindi niya mapapatawad ang kung sino mang hahawa kay Catherine. "She's in the coffee shop, I'm sure of that." Saad ni Yves. "Kami nang bahala dito." Sabi ni Tobias. "Sumama ka sa kanya, Trevor." Tumango ang bunsong anak ni Tobias. Mabilis na naglakad si Yves at agad na patingin sa isang coffee shop. At doon nakita ang isang lalaki na nakatutok ang baril sa counter. Nanlaki ang mga mata ni Yves at agad na pinaputokan ang braso ng lalaki dahilan para matumba ito. "Nice shot!" Natatawang sabi ni Trevor na animoy parang laruan lang ang lalaki. "Papasok ako sa loob," sabi ni Yves. "Here." Binigay ni Trevor ang isang baril dahilan para magtaka si Yves. "She knows how to use a gun. Bigay mo sa kanya yan." Tumakbo si Yves at tinanap si Catherine. Natagpuan niya ang asawa na nakayuko at hawak ang dalawang kaibigan. Ngayon lang nakahinga ng maluwag si Yves sa kadahilanan na maayos ang kanyang asawa. "Catherine," tawag ni Yves. Nagangat to ng tingin. "Yves!" Mabilis na hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. Agad silang naglakad palabas at inalalayan ang duguan na si Catherine. Nag-ipon-ipon ng mga Francisco, maging ang mga magulang ni Catherine sa gitna. Tinignan ni Yves ang kalagayan ng asawa na ngayon ay may tela na damit ang braso nito. "Are you okay?" Hindi maiwasang mag-alala ni Yves. "Mukha ba?" Tanong ni Catherine. "Kailan ka pa naging concern?" Napalunok si Yves at agad iniwas ang paningin sa asawa. He hates her, but it doesn't mean na hindi na siya pwedeng mag-alala. Napabuntong hininga si Yves at tinignan ng umaagos na dugo sa braso ni Catherine. Nawala sila bigla. Kinuha na lang nila ang pera at umalis na din. Sabi ni Trevor. "Ang coffee shop lang, kung nasa si ate ang sira-sira." Napatingin si Yves sa asawa. "Kanina rin, may naabutan kaming lalaki na nakatayo sa labas ng coffee shop." Nagkatinginan silang lahat. Ngunit si Yves lang ata ang nakakaramdam na may tinatago ang kanyang asawa. Alam niya ang background ng mga Valentino at Francisco. Ngunit ang kabuuan ng pagkatao ng mga ito ay hindi niya alam. Tinignan ni Yves ang kanyang asawa na nakakunot ang noo habang nakatingin sa malayo. "Tsaka natin pag-usapan. Kailangan muna nating dalhin si Catherine sa mansyon." Agap ni Catalina at tinignan si Yves. "Ikaw nang bahala sa anak ko. Kami nang bahala dito." Tumango naman si Yves. "Yes, tita." Ngumiti si Catalina. "Don't worry. Madalas ito mangyari sa mall. Ninanakawan nila lahat ng property ng mga Francisco, pero nahuhuli naman sila pagkatapos." Tumango si Yves. Sana nga po ay. Sabay-sabay na nanlaki ang kanilang mga mata nang biglang tumumba si Catherine.
Agad na umalalay si Yves at nakita ang tama nito sa hita, dahilan para matumba ito. Sniper! Rinig ni Yves na saad ni Trevor. Mom, we need to get out! Binuhat na ni Yves ang asawa at agad tumakbo papunta sa labas. Kahit gulong-gulo siya, hindi niya maipagkakaila na may malaking sikreto ang pamilya ni Catherine, ngunit hindi niya alam kung ano yon. Lumabas ng kwarto si Catherine at agad na bumaba. Nakita niya si Yves na nasa island counter at nasa harap nito ang isang bote ng wine. Napalunok siya at inayos ang lingerie niya at agad na naglakad patungo sa kanyang asawa. Why are you drinking? Tanong ni Catherine at ang kanyang braso na hindi pa magaling at ang hita niya ay ganun din. Napatingin si Yves sa kanya. Why are you here? Nagpapagaling ka dapat. Umiwas agad ng tingin ng lalaki. Napalunok si Catherine at agad na umupo sa tabi ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit natatakot siya at nag-aalala sa pananahimik ni Yves. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Ngunit lamang ang takot sa kanyang puso dahil sa aksidenteng nangyari kahapon lang. Okay na ba ang sugat mo? Nag-aalala ka? Tanong ni Catherine at ininom ang baso ng alak ni Yves. I'm fine, Yves. Malayo sa bituka mga sugat na to. Muntik ka nang mamatay. Tapos ngayon nagmamayabang ka pa. May bahid na inis sa boses ni Yves. Natawa si Catherine at nagsali ng alak sa kanyang baso. Honestly, hindi ako takot. Natatakot ako para sa mga kaibigan ko. Natatakot ako hindi para sa kaligtasan ko, kundi para sa kaligtasan mo at ng mga taong malapit sa atin, sa akin. What? Tinignan ni Yves ang babae. Ngumiti si Catherine at inayos ang strap ng kanyang lingerie. I'm a Francisco. Secured ang kaligtasan ko, maging ang pamilya ko kaya hindi ako natatakot na mapahamak. Dahil alam ko nandyan sila. I'm the first daughter, first granddaughter, and the first female cousin in our family. Kaya mas iniisip ko pa ang kalagayan. I was worried. Biglang sabi ni Yves kaya napatigil siya. Napatingin si Catherine sa kanyang asawa at napalunok. Hinahalo nito ang baso ng alak habang nagtatagis ng panga at napalunok siya at kinakabahan. Akala ko, hindi na kita makikita dahil natataranta ako. I thought I'm going to lose you. Naguguluhang bumaling ng tingin si Catherine sa asawa. Yves! Humarap sa kanya si Yves at nakita niyang natigilan pa ito nang makita ang kanyang suot. It was a deep V-cut lingerie. Tinignan siya ng lalaki at nakita niya kung paano gumalaw ang Adam's apple nito. Hindi alam ni Catherine ang kanyang mararamdaman, ngunit kakaibang init na nagmula sa kanyang katawan ang umakyat sa kanyang pisngi. Are you flirting with me? By wearing that sexy lingerie? Tanong ni Yves. Tila na-distract sa ayos ng kanyang asawa sa kanyang harapan. Catherine? Bakit naman napunta sa damit ko ang usapan? Hindi tayo pareho ng kwartong tinutulugan. At hindi ako sanay na nakadamit kapag natutulog. Nagtaas ng kilay si Yves at inayos ang nalaglag na strap ng damit ng asawa. I like that dress. Napalunok si Catherine. Anyways, may family dinner tayo. Can we talk about our relationship? Tanong ni Yves. Pakiramdam niya na wala ang kalasingan niya dahil sa suot ni Catherine. I love to. Gusto ko maging maayos tayong dalawa. I want us to be okay with each other again. I want to fulfill my broken promises. Gusto ko makabawi sa'yo, Yves. Ngumiti si Yves at pinaikot ang upuan para makaharap si Catherine na nakatitig sa kanya. It's been years, Kath. Pinagbigyan kita nun nung itinago mo ako sa pamilya mo. Ngunit ang biglaang pag-iwan sa akin, hindi. Mabilis na hinalikan ni Catherine ang labi ni Yves.
Mariin yun. Ngunit tama lang para mahalikan niya ang pang-ibabang labi ng asawa. Humiwalay si Catherine at nakita niya ang gulat sa reaksyon ni Yves. Tumayo siya at tinignan ng lalaki na nakatingin sa kanya habang hawak ang balakang niya. I didn't hide you. I'm protecting you. Wala akong planong itago ka sa pamilya ko ngunit kailangan. Mariing sabi ni Catherine. Why? Are you hiding something? Ngumiti si Catherine. I love you, Yves. Hanggang ngayon ikaw pa din. I'm asking you, Catherine. Nagtatagis ang panga ni Yves at hinapit ang bewang ng asawa papunta sa kanya. Please, wag mo naman akong pahirapan. I'm still in love with you. I want you, Yves. I want you. Damn it! Bulalas ni Yves. Napapikit si Catherine at agad sinagot ang agresibong halik ng asawa. Niyakap nito ang leeg ng asawa at agad umupo sa mga hita nito. Napadaing siya at agad hinaplos ang leeg ni Yves habang sinasagot ang mga halik nito. Ito ang gusto ni Catherine at ito rin ang gusto niyang gawin sa gabing ito kesa makipag-usap at sabihin sa lalaki ang sikreto ng kanilang pamilya pagdating sa pagiging delikadong tao. Yves. Nalaglag ang lingerie ni Catherine mula sa kanyang balikat papunta sa kanyang tiyan. Tumambad sa lalaki ang malusog na dibdib niya at ang buhok niya ay hinayaan niyang nakalugay. You like the view? 7 years. Bulong ni Yves at hinaplos ang pisngi ni Catherine. Pababa hanggang sa tumigil ito sa tiyan ng babae. Still you. Napangiti si Catherine at nangilid ang kanyang luha habang nakaupo sa sink at yakap ang hita niya, ang bewang ng asawa. Ito ang hinihintay niyang sabihin ni Yves. Dahil nararamdaman niya pa rin ang pagmamahal ng asawa. Alam niyang siya pa rin ang mahal nito kahit magkaaway silang dalawa. I agreed to this marriage because it's you. Ngumisi si Yves at hinaplos ang pisngi ni Catherine. I know you're pretending. Dahil alam ko mahal mo pa ako. We've been in a relationship for 4 years. Kaya sinong niloko mo na hindi mo na ako mahal halata naman. Ang daldal mo. Napapailing na sabi ni Yves habang nakangisi. Such a flirt. Pinaikot-ikot ni Yves ang kanyang daliri sa dibdib ng asawa. Dahilan para makagat ni Catherine ang kanyang labi at dinikit pa ang dibdib nito sa asawa. Well, you love me. Kumindat si Catherine. Niyakap niya ang leeg ng asawa at agad pinagmasdan ang gwapong mukha nito. Do you want to continue this in my room? Ngumisi siya at hinaplos ang pisngi ng lalaki. Nag-uusap pa tayo pero sige, sa kwarto tayo. Malakas na natawa si Catherine at niyakap ang leeg ng asawa na naglalakad papunta sa itaas, sa kwarto niya. Marupok. Malinaw na si Catherine ang target ng mga nanloob sa mall. Wala pa kaming idea kung sino. At hindi pa rin namin nahahanap ang lalaking yon. Wala ka bang idea, Catherine? Napatingin si Catherine sa kanyang tito Richard na nakatingin sa kanya ngayon. Wala siyang ideya, ngunit pamilyar sa kanya ang lalaki na nakita niya sa coffee shop. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng kanyang pamilya na naghihintay sa sagot niya. Kaya nangunot ang kanyang noo at inalala ang nangyari. That guy. Naalala ko yung lalaki na nakita ko sa labas ng restaurant, Yves. What do you mean? Tanong ni Yves. Huminga ng malalim si Catherine. May nakita ko lalaki sa labas ng restaurant mo. At siya rin yung nakita ko sa mall. I didn't know that I'm the target kaya hindi ko agad nailagan yung baril na nakatutok sa akin. May tattoo ba ang lalaki nakita mo? Tanong ni Catalina. Napakurap si Catherine at agad tumango. He has a Latin phrase on his shoulder and he has a scar on his left cheek. Okay. We will sketch what you saw. Seryosong sabi ni Tobias at tinignan ng kanyang anak.
Magpapadala ako ng mga tauhan sa bahay niyong dalawa. Di ka nila pwedeng mahawakan ulit. Napangiti si Catherine. Thanks, Dad. Nang matapos sila sa kanilang family dinner, nagkayayaan na uminom sa labas. Umupo si Catherine sa tabi ng asawa, nakausap ang kanyang mga pinsan. At hindi niya maiwasan na mapangiti dahil napakalaki na ng pamilya nila. At hindi lang yon, may mga batang makukulit na rin sa kanilang mansyon. I'm still sore down there. Bulong ni Catherine. It was hard last night. Napalunok si Yves at hinawakan ng hita ng asawa. Natawa si Catherine at hinalikan ng pisngi nito. It's fine. As long as it's you. Ngumisi si Yves at hinalikan ng labi ng asawa sa harap ng mga pinsan na wala namang pakialam. Nagtawanan silang lahat at nagkwentuhan tungkol sa mga buhay na meron sila sa mga nakalipas na taon. Iniisip ni Catherine ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na't may nakaabang na panganib sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa kanya. Catherine, tawag ni Melvin. Yes? Nakangiting tanong ni Catherine sa kanyang pinsan. Don't worry, we will protect you, okay? Natawa siya at tumango. We will protect each other, Melvin. Walang mapapahamak sa ating lahat dahil yan ang pangako ko kay Lolo. Pagkatapos ng gabing yon, umuwi na sila Catherine at Yves. Agad na naghubad si Catherine ng coat at mabilis na umupo sa sofa kasama ang asawa niya at niyakap siya agad nito. Natawa siya at hinalikan ng labi ng asawa na agad din namang tumugon. Pinisilang ilalim ng dibdib niya. So, what are we gonna do tonight? Nakangiting tanong ni Catherine. You look drunk. I'm not. Natawa si Yves at bumuntong hininga. Nilagay niya ang mukha sa pagitan ng dibdib ng asawa. I'm just worried. Worried? Saan naman? Yves, we're good, okay? Nandiyan naman ang security ng mga Francisco para bantayan tayong dalawa. Can you call me what you called me before? Tanong ni Yves at nagangat ng tingin habang nakayakap pa rin kay Catherine. Babe? Baby? Alin sa mga yon? Umirap si Yves at agad umayos na upo. I'm your honey, Catherine, not your babe or baby. Malakas na natawa si Catherine at pinagmasdan ang kanyang asawa. Nitong mga nakaraang araw ay ang klingi ni Yves sa kanya at alam niya na ito ang gusto niya mangyari dahil gusto niya makabawi. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang pisngi ng asawa na marahang nakatingin sa kanya. If something happens, gusto ko nasa tabi kita palagi. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa darating na araw. Hindi natin alam kung kailan ang aksidente, kaya mas mabuting maging maingat tayong dalawa. Hindi kita iiwan. Kalmado ang sabi ni Yves. Natutuwa ako naging maayos na tayong dalawa sa kabila ng lahat. Ngayon pa lang, hihingi na agad ako ng tawad sa mga naging kasalanan ko noon, sa pagtanggi ng relasyon nating dalawa at sa pagtago sa relasyon natin. I was trying to protect you from our tradition. Ayoko maging katulad ka ni Daddy na bago pa kasalan si Mommy, dumaan muna sa proseso ng training. Handa ako, Catherine. Hindi ako nakipag-usap sa mga magulang mo kung hindi ako handa. You talk to them? Gulat na tanong ni Catherine. Yes, I negotiated with your family. Natigilan si Catherine at tinignan ng asawa na nakatingin sa kanya. Alam niya na hindi nito kilala ang mga magulang niya. At ganun din ang mga ito kay Yves, kaya nakakagulat na nalaman niya noon na si Yves ang ikakasal sa kanya. Sinabi ko na handa ako sa tradisyon ng pamilya niyo. Handa ako sa kung anumang proseso ang ibibigay sa akin ng pamilya mo. Hinawakan ni Yves ang kamay ni Catherine. You will be my endgame. Kahit anong mangyari ay ikaw. At ikaw ang huling babaeng pakakasalan at mamahalin ko. Hindi ako nag-chef at nagmayaman. Kung hindi lang din ikaw ang pakakasalan ko. You're so sweet, but I hate you pa rin when you tell me that you're using me.
I'm so sorry, honey. Hinalikan ni Yves ang pisngi ng asawa. I was mad. But I still love you. I still care for you. Umirap si Catherine at niyakap ang kanyang asawa. Natatawang yumakap si Yves pabalik at agad na hinalikan ang noon nito, dahilan para mapapikit siya at maramdaman ng kapayapaan sa yakap ni Yves. Sa mga nakalipas na araw, naging priority ni Yves ang kaligtasan ng asawa. Walang oras na hindi niya ito binabantayan sa kung saan man ito pupunta o kung sino man ang kasama nito. Natatakot si Yves na kapag nawala na sa tabi niya si Catherine baka kung ano mangyari sa asawa niya. Here's your food. Ngumiti si Yves. Thanks, chef. Ngumisi si Catherine at agad na pinagbasta na magandang plating. May pa-heart pa talaga, ha? Natawa si Yves. I love to put a heart on that. Masayang kumain si Catherine dahil pagkatapos nito, may photoshoot siya sa isang kilalang brand malayo sa kanila. Nang matapos siya sa kanyang pagkain, agad na siya nagpaalam kay Yves at tinalikan ng kanyang labi. Tatawag ako, okay? Nakangiting saad ni Catherine. You should, honey. Pagbabanta ni Yves. Natawa si Catherine at agad lumabas para sumakay sa kanyang kotse. Mabilis niyang minaneho ang kanyang kotse at agad umalis. Habang nagmamaneho, napansin ni Catherine ang dalawang sasakyan sa kanyang likuran, dahilan para magkibit-balikat siya. Dahil alam niya mga pinsan niya ito. Dear! Masayang bungad sa kanya ng manager na si Terry. Terry! I'm so happy to see you. Let's do the work? Natawa ang dalaga. Sure, dear. Nagsuot si Catherine ng mga bikini na akma sa theme at agad na nag-pose sa camera. Dahilan para pumalakpak ang kanyang manager. Ilang photoshoot ang ginawa nila. At nang matapos, nagpahinga si Catherine habang pinagmamasa ng mga pictures na ginawa niya. Katulad ni Catalina, napakagaling mo din. Napaka-talented niyo mag-ina. Natatawang wika ni Terry. Mas magaling si Mommy compared sa akin. First time ko pa lang to kaya kinakabahan pa rin ako. Natatawang sagot ni Catherine. Anyways, ang mga bikini na nasa paper bag para sa iyo at bigay ng CEO. Maaga ka bang uuwi? I need to welcome some visitors. Nang matapos si Catherine sa kanyang photoshoot, naglakad siya palabas. Napangiti siya nang makita ang pamilyar na lalaki na naninigarilyo habang nakasandal sa motor nito. Agad na may pinindot si Catherine sa kanyang cellphone bilang signal sa kanyang pinsan at marahang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Bobby, he's here. We will execute the plan. Sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Bobby. Baka pagalitan ako ni Tita Catalina. Sinimulan nila, tatapusin ko. Hindi naman mahirap pagpanggap na patay na ang isang tao. Basta, just stick to my plan. Seryosong sabi ni Catherine. Minaneho niya ang kotse at napangiti nang makitang sumunod ang isang sasakyan at kasabay ng isang motor. Mula sa kanyang kinauupuan, hinanda niya na ang airbag kung sakali mang sumalpok siya sa kanyang manibela. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo at agad nang umisi nang makitang nakasunod ang mga ito sa kanya. Now, Bobby! Sigaw ni Catherine mula sa cellphone. Sakay ng malaking truck, agad na tumango si Bobby. Please be safe. Ayoko makatikim ng uso ng baril kay Tita Catalina. Natawa si Catherine. Just go, Bobby! Mabilis na minaneho ni Catherine ng kotse niya at napadaing siya dahil binangga ng kotse ang kanyang sasakyan, dahilan para gumewang siya. Sumabay pa ang motor kaya mas lalo nilang binilisan ang pagmamaneho. Nang makarating sa kaduluduluhan ng daan, sumulpot ang truck na sinasakyan ni Bobby at sumalpok ito sa kotse ni Catherine na napapikit at agad na lumabas ang airbag mula sa manibela ng babae. She's dead. Narinig ni Catherine ang boses nito. Tell the boss that she's dead. Sabi ng isang lalaki na nakatingin sa nasusunog na kotse na nasa kanilang harapan.
Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Malakas ang naging sigaw ni Yves sa ospital kung nasan si Catherine. Lahat ng Francisco ay nandun at nakatingin sa kanya. Ngunit agad na lumapit si Catalina para daluhan si Yves. Nagalit na nakatingin sa kanilang lahat. She's in a deep sleep. Malakas ang naging impact sa kanyang ulo ng pagpangga ng kotse. No, hindi ako naniniwala. Magkausap kami kaninang dalawa. I want to see her. Pumasok si Yves sa kwarto ni Catherine at nakita niya ito nakahiga at balot na balot ang muka na tanging mga mata at bibig lang ang nakikita. Nangunot ang noon ni Yves at agad na hinawakan ng kamay ng babae. Tila nakaramdam si Yves ng panlalamig. Ngunit nang hanapin niya ang tattoo ng asawa, duda na agad siya. She's not Catherine. She's not Catherine! Bulalas ni Yves habang nakatingin kay Catalina. Si Catherine yan. Pagpupumilit ni Catalina at kalmadong nakatingin sa babaeng nakahiga. She's not my wife. Kilala ko si Catherine at hindi ko nararamdaman sa kanya na asawa ko siya. Please, where is she? She's in front of you, Yves. Hindi kami nagsisinungaling at lalong hindi namin sasabihin sa iyo kung di yan ang anak ko. Napailing si Yves at agad lumabas ng kwarto at agad hinarap ang pamilya ng kanyang asawa. Tinignan niya si Bobby na malamig ang tingin sa kanya dahil alam ni Yves na ito ang close ng kanyang asawa. Tinignan niya si Richard na kalmadong umiinom ng kape at si Tobias na nakasandal sa pader habang nakatingin sa kanya. Nasaan si Catherine? She's in the room. Hindi mo ba nakita? Sagot ni Tobias. Tito. Nang hihina na tawag ni Yves. Nararamdaman ko hindi siya si Catherine. Umiling si Tobias at kalmadong naglakad papunta sa kanya. Tinapik nito ang balikat niya at agad siyang tinignan. She's fine. Please, someone is watching us so we need to act cool. Napalunok si Yves at agad na patingin sa labas nang makita ang isang kotse na kakaalis lang. Dahilan para mapatingin siya sa ama ni Catherine. Ngumiti si Tobias. Don't worry. She's fine. Just wait. You ready? Catherine smirked while zipping her black leather jumpsuit like her mom's wearing. Ngayon, natuklasan na nila kung sino ang may sala. Isa lang naman ito sa mga nakalaban ng kanyang ina noon at isa rin to sa mga pinuno ng mga assassin na kilala nila. Where's Yves? I heard he cried. Natawa si Catalina. He's on the island with your dad. He's safe there. Tumango si Catherine at napailing. Dahil mas mabuti nga na hindi na muna sila magkita ni Yves nang sa ganun matapos na ang problema nila. Gusto niya na pagkatapos nito, makasama niya ang asawa. Huminga ng malalim si Catherine at agad na sumakay sa kotse ng ina para makapunta sa isang malaking mansyon. We're here, sabi ni Catalina. May 2 babae, 3 lalaki. At ang lalaki nakita mo sa labas ng restaurant ni Yves. Ako na pong bahala sa mga tauhan na nasa labas. Saad ni Catherine na tumatango. Napagkasunduan nilang 2 mag-ina na sila ang kikilo sa kanilang pamilya. Ayaw na ni Catalina na mangyari ang nakaraan, kaya hanggat maaari, gusto niya na payapang manirahan ng anak at ang asawa nito. Pumasok silang 2 at agad pinatumba ni Catherine ng mga lalaki na nasa labas. Sabay-sabay niya itong tinali at hinila nilang 2 papunta sa gilid. Papasok na ako sa loob. Sabi ni Catalina na tanging mga mata lang ang makikita sa suot nitong mask. Please be safe, Mom. Tumalo ng babae papunta sa pinakamababang pader, papunta sa likod ng bahay ng mga kalaban nila. Siniksik niya doon ang maliit na katawan at agad napasok ang likod ng mansyon. Dilaw ang ilaw na nakapalibot sa buong bahay, na nakadagdag ng kadiliman sa buong mansyon. Nang makita ang target niya, ngumisi si Catherine at agad tumakbo papunta sa kwarto. Sino ka? Tanong ng isang babae. Who are you, Teo? Mabilis na sinipa ni Catherine ang tiyan nito at agad binunot ang dagger niya.
Nagpaikot-ikot silang dalawa hanggang sa mahawakan ng babae ang isang espada, kaya napaatras si Catherine. Ngumisi siya at agad na inilaga ng bawat hampas ng babae. At nang makakuha ng tamang tiyempo, agad niyang nakuha ang espada at tinutok ito sa leeg ng babae. "Sino ka?" Bakas ang nginig at takot sa mata ng babae. Ang ilaw na nagmumula sa bintana ay siyang paraan para makita nila ang isa't isa. Imbes na sumagot si Catherine, agad niyang pinatulog ang babae at nilagay sa isang tabi pagkatapos niya itong talian. Dahan-dahan siyang bumaba at agad na patingin sa second floor nang makita ang dalawang lalaki na nagiinom sa island counter ng kusina. Patay na ang Catherine na yon. "At naniwala ka naman sa palabas ng mga Francisco?" Tanong ng isa at natawa. "Pakiramdam ko ay may plano ang mga yon. At para makasiguro tayo na patay na nga si Catherine, nagpadala ng tao si Wilfred sa ospital." Natawa ang lalaki. Siguradong wala ng takas ang anak ng babaeng yon. Lahat sila magbabayad sa ginawa nila sa tatay natin. "Huwag kang papakasiguro. Matalino ang mga Francisco. Hindi sila tatagal sa mundo ng mga assassin kung hindi dahil sa tapang at talino ng mga yon. Lalo na si Catalina. Sa lahat ng Francisco, kay Catalina ka mag-ingat." Lihim na napangisi si Catherine at agad binato ang batong hawak niya sa hindi kalayuan para makagawa ito ng ingay. "Ano yun?" tanong ng isang lalaki. "Tignan mo." Ngunit bago pa man makatayo ang mga ito, sinipa ni Catherine ang pisngi ng lalaki. Mabilis niyang hinablot ang braso ng isa pa at binalibag papunta sa lamesa, dahilan para masira ito at mabasag. Ganon kalakas ang panganay ni Catalina. "Paano pa kaya kung nandito si Trevor? Sino ka? Ang mga tauhan, nasan kayo?" "Di mo sila mahanap." Seryosong sagot ni Catherine. "Catalina?" Nauutal? At takot na tawag ng isang lalaki. Ngumisi si Catherine. Madalas na pagkakamalan siyang Catalina dahil sa hugis, tangkad, at mga mata niya. Umatras sa mga lalaki at agad hinanda mga balisong nilang dalawa at agad hinabol si Catherine papunta sa labas. Ngayon, nandun na ang kanyang ina na nakikipaglaban kay Wilfred. "Wilfred, nasan si Pauline?" Nagdikit sangga mag-ina habang nakatingin sa mga lalaking nasa kanilang harapan at nakita ang galit na si Pauline habang hawak ang espada. Tila naguguluhan ng mga ito sa kung sino ba sa dalawa si Catherine at Catalina dahil magkapareho ang katawan nito at mga mata. "Mga Francisco?" singhal ni Basti. "Isa dyan ay si Catalina at ang isa dyan hindi ko kilala." Sigaw ni Wilfred habang pinupunasan ng labi nito at tinitignan ng dalawang babae na nasa kanilang harapan. Maging ang pagtagilid ng mga ulo nito, nakakalito. "Tumawag na ba ang tao natin sa ospital?" "Hindi pa, pero sigurado akong hawak na nila yon." "Ako kay Catalina, kayo sa isang babae." Sabay-sabay silang sumugod sa mag-ina na iisa lang ang galaw. Litong-lito ang mga kalaban, lalo na si Wilfred na pinagmamasdan ng kaibahan ng dalawa. Suntok dito, ilag doon, at tadyak sa kahit saang parte. Sabay-sabay silang napaatras dahil sa kakaibang lakas ng mag-ina na nasa kanilang harapan. Dahil ramdam nilang talo sila, ngunit hustisyang nilalabanan nila para sa kanilang ama. "Dalawa pa lang kaming nandito, pero hingal na kayo?" Nakangising sabi ni Catherine. "Paano pa kaya kung buong Francisco ang nandito?" "Manahimik ka, Catalina." Natawa si Catherine dahil mali ang sinabi nitong pangalan. "I'm not my mom, Mr. Wilfred." Nanlaki ang mga mata ni Wilfred at tinignan ng isa pang babae. At doon napagtanto niya na mag-ina ang kaharap niya. Napalunok silang pare-pareho dahil na rin sa hingal na nararamdaman. Alam nila na wala silang takas, ngunit may paraan pa para doon. Kaya agad kinuha ni Basti ang motor at sinakay si Pauline. "Motor? Ako sa likod, ma'am." "Ako sa unahan."
Saad ni Catalina. Mabilis na pinaandar ni Basti ang motor. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang tumalon si Catherine at hinila ang kwelyo niya. Buong lakas na kinaladkad ni Catherine ang lalaki, dahilan para makaladkad din si Pauline at mabilis siyang kumuha ng balisong. Sinuntok niya ang helmet ni Basti at agad sinaksak ang braso nito, katulad ng tama niya sa kanyang braso. Hindi ako nakikipagbiruan sa laro niyong pambata. Walang yaka! Sigaw ni Pauline. Imbis na siya ang sumalo sa espada, agad niyang iniharang ang katawan ni Basti. Dahilan para ito ang masaksak at hindi siya. Malamig niyang tinignan ng babae na nanlalaki ang mga mata at nabitawan ng espada. Basti! Sigaw ni Wilfred, nahirap na rin dahil sa sunod-sunod na suntok sa dibdib galing kay Catalina. Binitawan ni Catherine ang lalaki at agad tinignan si Pauline na nanghihina na nakatingin sa kanyang kaibigan. Pinanood nila mag-ina ang pagtutulong-tulong ng mga ito para makalabas. Ngunit agad ding napaatras dahil sa mga Francisco na naghihintay sa labas. Napaatras si Wilfred kasama ang kanyang mga kasama. Habang pinagmamasdan ang mga Francisco, lalo na si Richard na nakangiti sa kanila. You messed with the wrong family, huh? Nakangiting saad ni Richard. Richard! Gulat na saad ni Wilfred. Napailing si Richard at tinignan ng tama sa tiyan at ang babae na kasama nila. Since you started messing with the assassin's daughter, you must be ready for your punishment. Nakakakilabot ang bawat salitang binibitiwan ng lalaki habang nakatingin sa kanilang lahat. That punishment includes your death. Tinignan ni Catherine ang mga taong ginambala ang pananahimik ng mga Francisco. At sino man ang gumambala sa unang anak ng assassin ay siyang mananagot. You messed with the Franciscos. You need to deal with it. Malamig na saad ni Catherine at agad tumango sa kanyang mga tito. Don't kill them. I need to see them in jail. Tumango si Richard at natawa. You guys are so lucky. Kung si Catalina lang. Richard, just do what my daughter said. Natatawang saad ni Catalina at agad naglakad papunta sa labas. I need my husband right now. Months later, Catherine! Natatawa niyang niyakap ang asawa na tumakbo sa kanya. Buwan ang nakalipas, magmula nang magkita silang dalawa, inasikaso nila ang kaso ng mga taong gusto silang mawala. Hindi na makapaghintay pa si Catherine at agad na tinignan si Yves na napasinghap nang makita siya at panay ang haplos sa kanyang buhok. Where have you been? Please, don't leave me again. I'm sorry. Magpapaliwanag ako, okay? Akala ko nawala ka na naman sa akin. Umiling si Catherine. I will explain. Pumunta sila sa rest house ng kanilang pamilya habang ang iba ay abala sa kanilang ginagawa sa labas. Umupo si Catherine sa tabi ng asawa at marahan na hinawakan ng kamay nito. Plano ko lahat ng to. Magmula sa sasakyan hanggang sa pagsugod namin ni Mami sa mansyon ng mga nagtangkas sa buhay ko. Gusto ko kasing maging maayos na ang lahat. Bago tayo. At bago ang kaligtasan nating lahat. Nang sa ganun na paraan, hindi na sila manggulo pa. Dahil alam ko hindi sila titigil hanggat hindi natatapos at walang natatapos sa ginagawa nila. Nagpanggap ka para lituhin sila? Tumango si Catherine. Agent ni Mommy ang nasa ospital na pumalit sa akin. Di naman kami nagkamali at sumugod ka ang isa sa kanila bago kami sumugod. Then, we did it. We made the deal. And the rest is history. Natigilan lang si Yves habang pinoproseso ang mga sinabi ni Catherine. Alam niyang may sekreto ang pamilya nito. At kagaya ng ama ni Catherine, gusto rin niyang malaman. You said agents. What is that? Tanong ni Yves. Ngumiti si Catherine. Nagtayo si Mommy ng agency wherein we can build a strong and fierce security. Lahat ng tao namin galing sa agency na nagmula kay Lolo papunta kay Mommy
Not to mention that my mommy was a part of the organization. What organization? She's an assassin. Natigilan ng lalaki dahilan para matawa si Catherine. Pinakamagaling si mommy sa lahat ng assassin na nasa poder ng mga Francisco. Kung napapansin mo, dalawa lang kaming babae ni mommy sa pamilya, hindi ba? Kaming dalawa ang naka-assign sa kaligtasan ng bawat isa. Dahil kami ang may malalim na training. Kapag kinasal tayo ulit, Daddy will surely train you. Training? What training? Gets ko ang sinasabi ng daddy mo. At alam ko rin na may tradisyon kayo sinusunod, but I want to know from you. Desperadong sabi ni Yves. Hinalikan ni Catherine ang labi ni Yves at ngumiti. Once we get married again, you will know. For now, mag-enjoy muna tayo sa bakasyon nating dalawa at excited ako makita ang mga magulang mo. Sa mga sumunod na araw, nagbakasyon silang lahat at umuwi rin ang lolo ni Catherine. Nagkasiyahan ang lahat at nagpakilala sa isa't isa at natutuwa si Catherine na makita ang mga magulang ng asawa niya. Ang ganda-ganda mo, iha. Natutuwang sambit ng ina ni Yves. Kayo rin po. Napangiti ang matanda at hinaplos ang kanyang buhok. Naalala ko pa noon nagsusumikap ang anak ko para lang pantayan ang mga gusto mo sa buhay. Hindi naman kami ganun kayaman at hindi rin kami nagmamay-ari ng iilan. Pero kitang-kita ko ang pagmamahal sa iyo ng anak ko. Kaya nandito na siya ngayon, nakarating siya sa pangarap niyang buhay. Thank you for taking good care of my son. Mabuting anak po si Yves. Mahal na mahal ko po ang anak niya dahil sa kanya. Marami po ako natutunan sa buhay. Marami po ako na-realize. Niyakap ni Catherine ang ina ng kanyang asawa. You raised him so well, ma'am. Sumapit ang gabi, nag-inuman ang lahat. Ngunit nanatili si Catherine sa loob ng bahay para maghanda ng pagkain. Nang matapos sila sa paghahanda, agad silang lumabas ng kanyang ina na hawak ang tray. Pulutan! Saad ni Catherine. Yun oh! Sigaw ng mga pinsan niya, lalo na ng kapatid niya si Trevor. Napairap si Catherine at agad tumunog ang malakas na musika. Nagtayuan ang lahat at nagsayawan, kaya tumawa ng malakas si Catherine. Sumayaw siya habang pinagmamasdan si Yves na nakatitig sa kanya habang kagat nito ang ibabang labi. Ginalaw ni Catherine ang balakang niya at hinaplos ang liig niya dahilan para magtaas ng kilay ang lalaki. Catherine, tignan mo nga tong cake na ginawa ko. Parang may something. Sabi ni Yuan. Huh? Bakit? Ano nangyari? Just check. May kakaiba kasi parang kulang. Sumenyas ang lalaki para maghanda na sila ng sorpresa ni Yves para kay Catherine. What? Ginawa namin to ni Yves ha. Masarap naman eh. Niloloko mo ba ako? Tatawagin ko si Yves. Sa pagharap ni Catherine, natigilan siya na makita si Yves. Nakaluhod ito at may hawak na singsing habang nakangiti sa kanya. Sa gilid niya ay si Trevor na may hawak na bulaklak at nakangisi sa kanya. Yves! Hi, gorgeous. I want to say that I'm happy to be with you for the past years. Kung hindi ko to gagawin, pakiramdam ko may kulang. At alam kong handa na akong pakasalan ka ulit. Yves naman! Will you marry me again, Catherine Francisco? Tumango si Catherine at inilahad niya ang kamay sa harapan ng kanyang asawa. Sinuot ni Yves ang singsing at niyakap ang asawa niya. Nagpalakpakan ng mga tao at naging emosyonal naman ang mga magulang ni Catherine. I love you, Yves. Napangiti ang lalaki at agad tinignan ng mga magulang niya. Napangiti siya at nakita niya ang kumikislap ng mga mata ni Catalina. Ngumiti si Catherine at agad niyakap ang kanyang asawang nakangiti. I love you so much, Catherine. I love you. Finally, we're married. Sabay nilang pinagbasta ng malaking picture na sinabit nila sa kwarto. Nakangiting pinagbasta ni Catherine ang ilang litrato ng kanilang pangalawang kasal. Sa mga nakalipas na taon, hindi na ata mawala sa isip ni Catherine ang
Ang grandeng kasal niya dahil sa mga Francisco at pamilya ni Yves. Ang ganda ng kuha sa atin ni Trevor, oh. Oo nga eh, parang professional na agad. Sana nga ikasal na rin siya at tigilan niya ng pagiging babaero niya. Napatingin silang dalawa sa pinto nang makita ang kanilang lalaking anak na nakasilip sa pintuan at nakangiti. Natawa si Catherine at agad na pinuntahan ng anak na tumawa ng malakas at naglakad papunta sa kanya. Nabiyayaan sila ni Yves ng anak. Pagkatapos ng ilang linggo na paghihintay nila, patuloy na lumalaki ang pamilya ni Catherine. Is my baby okay? Tanong ni Catherine sa panganay na anak na si Yael. I'm hungry, Mommy. Bulong ni Yael at hinawakan nito ang tiyan. Napangiti si Yves at nilapitan ng kanya mag-ina. What do you want for dinner? Bacon. Chicken. Sa mga nakalipas na taon, naging abala si Catherine. Inuna niya ang mga trabaho sa modeling at iba pang maganap sa buhay. Si Yves naman, nanatili sa pagiging chef at nagbukas sa maraming branch na umabot sa ibang bansa at ibang lugar. Masaya si Catherine sa naging setup nila sa bahay at mas lalo pa siyang natuwa dahil magaling na si Yves sa training na pinaghandaan nito sa nakalipas na buwan. This is for Yael. Nilapag ni Yves ang pagkain sa lamesa. This is for my wife. Thank you, Daddy. Saad ng bata. Thank you, Daddy. Nakangiting sabi rin ni Catherine. Pinanood nilang dalawang pagkain ng anak nila na si Yael. Nakakatuwa na sa paglipas ng mga taon, nakikitaan agad ni Catherine ang potensyal ng anak sa pag-aaral. Tuwing gigising ito sa umaga, chessboard ang hinaharap nito at pinaglalaroan. Nakakatuwa na sa murang edad nito, napakatalino na nito sa ibang bagay. Ako na maghuhugas. Nakangiting sabi ni Catherine. Ako na. You should take care of our kid. Let me do this. Lagi na lang ikaw. Kaya ko namang kumilos. Bumuntong hininga si Yves sa tumango. Nang makapaglinis sila mag-asawa, nakipaglaro muna sila sa kanilang anak ng ilang oras. At hindi nila inaasahan na bibisita si Catalina. Napuno na naman ang kanilang mansyon dahil spoiled na spoiled ang anak nilang si Yael. Ang mga taong may atraso sa kanila ay nakulong na rin sa wakas at mananatili silang nakakulong dahil sa laki ng kasalanan ng mga ito. Kailan kayo pupunta sa punto de Daddy? Napangiti si Catherine. Di ko pa po kaya, Mommy. Tumango ang kanyang ina. Alam ko nakakabigla pero kailangan nating tanggapin. Ang mahalaga naman, magkasama tayo. Gusto ko pa makita ang apo ko na mag-ensayo sa larangan kung saan siya magaling. Mommy, kapag may nararamdaman ka magsabi ka ha? Please, ayoko na pumabigla sa mga balita. Ngumiti si Catalina. Malakas pa ako at kaya ko pa. Gusto ko pa makita ka at si Trevor. Kapag may nararamdaman ako, ikaw ang una kong sasabihan bukod sa daddy mo. Ngumiti si Catherine at agad niyakap ang ina. Napatingin sila sa sala at nakita nag-e-enjoy si Yael. Nang matapos sa pagbisita, agad ding nagpaalam si Catalina. Naiwan si Catherine sa living room habang pinagmamasdan ng litrato ng kanyang lolo. Gusto mo ba samahan kita bukas? Tanong ni Yves. Di pa ako handa makita ang punto de lolo eh. Naiintindihan ko, pero lagi mong tatandaan na mahal kita, tandito ako. Matatag ka at palaban ka. Kaya magiging maayos din ang lahat. Thank you, honey, for saying those words. Thank you. Ngumiti si Catherine at niyakap ang asawa. Napangiti si Yves at hinalikan ng labi ng asawa. Napapikit silang dalawa at nagpalitan ng matamis na halikan. Bawat dampi, bawat haplos at bawat yakap ay masarap sa pakiramdam. Humiwalay si Catherine at napangiti dahil na rin sa hindi malamang dahilan. We can make out later, hon. Natatawang sabi ni Catherine. We have jobs to accomplish. Natatawang tinignan ni Yves ang asawa.
But we can shower together, right? Napailing na lang si Catherine at hindi maiwasan na pagmasdan ng asawa. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit mas lalo lang atang lumalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mas lalo lang pinagtibay na nakaraan ang kanilang relasyon. At mas lalo lang nilang pinatunayan na sila ang nararapat na maging endgame. The End.